na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Amen. Ito po ay prophecy para sa isang darating. Nang sabi, ikaw Bethlehem Ephrata, maliit upang lumagay sa libo-libo ng kuda. Itong Bethlehem ay lugar po sa Jerusalem, sa Israel, na kung saan merong darating na magpupuno sa Israel na ang pinagbuhatan niya o ang kanyang pinanggalingan ay mula ng una, mula ng walang pasimula. Ano ang ibig sabihin ng mula ng una, mula ng walang pasimula? Ang ibig sabihin na ito yung Diyos na galing sa walang pasimula, galing sa walang hanggan, paparito sa lupa. Kaya yung salitang mula ng una, mula ng walang pasimula, tumutukoy po yun sa Diyos. Sa 90, chapter 90, verse 2 ng awit. Ang sabi doon ay ganito. Ito po ang pagkakasabi, bago nalabas ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Amen. Yung salita pa lang, manggagaling ang isang darating sa Bethlehem ng Judea, ang kanyang pinanggalingan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Yun po pala ang Diyos. Nang sabi, bago nagkaroon ng mga bundok, bago nagkaroon ng lupa, galing ka sa walang pasimula. Ikaw ang Diyos. Yung iisang Diyos sa langit, siya po ay bababa, paparito sa ating mundo. Siya ay magpupuno sa bayang Israel, sa lugar na ang kanyang gustong babaan, ang Bethlehem ng Judea. Ngayon, ang Diyos na ito ang sunod sa kanyang panukala, siya ay paparito at siya ay bababa. Basahin natin yung paparito. Aklat ng Mikas 1:2 hanggang 3. Ito po ang pagkakasabi, dinggin ninyong mga bayan, ninyong lahat, dinggin mo, ulupa, at ng lahat ng nasa iyo, at ang Panginoong Diyos ay maging saksi laban sa iyo. Ang Panginoon mula sa kanyang banal na templo, sapagkat narito ang Panginoon lumalabas sa kanyang dako at bababa at yayapak sa mga mataas na dako ng lupa. Amen. Ito ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Mikas. Ano ang sabi? Isa-isahin natin. Dinggin ninyo o mga bayan, ninyong lahat. Dinggin mo ulupa at ang lahat ng nangasa iyo. Ang Panginoong Diyos ay magiging saksi laban sa iyo. Ang Panginoon mula sa kanyang banal na templo. Mga kapatid, sa inyong banal na templo, ang banal na templo ay nasa langit ayon sa binasa natin sa versikulo ng 11:4 ng mga awit. Ang Diyos na naroon sa kanyang banal na templo, ano ang mangyayari mga kapatid? Ito po ay letra por letra o literal na nakasulat sa Biblia. Ano ang sabi? Sapagkat narito ang Panginoon lumalabas sa kanyang dako. Bakit siya lumalabas sa kanyang dako? Yung salitang lumalabas sa kanyang dako, tumutukoy po na ang Diyos ay meron pong pupuntahan. Kaya sinabi pong lumalabas sa kanyang dako, nangangahulugan lang ang Diyos wala doon sa lugar na yon. Kaya nga siya ay lalabas at paparito. At anong mangyayari? Siya ay lumalabas sa kanyang dako at bababa at yayapak sa mga mataas na dako ng lupa. Yung hula pong ito, mga minamahal kong kapatid, ay meron pong katuparan, meron pong kaganapan. Yung sinabi ng banal na kasulatan na ang Diyos ay bababa, lalabas sa kanyang dako, ibig sabihin siya ay merong pinanggalingan. Tapos sa kanyang pinanggalingan, aalis siya doon, pupunta siya sa lupa. Ang tanong, paano ito mangyayari mga kapatid? Binasa na natin ang propesya na mangyayari po ito na ang Diyos galing sa walang pasimula ay pupunta at ito yung katuparan na ang Diyos ay magkakatawang tao. Ito yung katuparan ng Diyos ay paparito sa ating lupa sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao. Mula sa kanyang templo, mula sa langit, hindi naroon sa lahat ng lugar. Meron lamang siyang luklukan, meron lamang siyang tirahan, meron lamang siyang kinalalagyan kung saan naroon ay nandoon po ang Diyos. Mula doon, siya ay bababa. Paano po ito mangyayari? Ang kaganapan po nito, ito po yung panahon na ang Diyos ay magkakatawang tao. Amen. Para po ito mangyari, nagbigay na po ang Diyos ng tanda ng una pa sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Ano ang tanda na ibinigay niya?
ang isang dalaga. Sabi po ng Biblia, manganganak, maglilihi. Basahin po natin yung 7:14 ng Propeta Isaiah. Isaiah chapter 7 verse 14. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Yan mga kapatid, ito po ang isang tanda na ibinigay ng Panginoong Diyos sa bayang Israel. Ano ang sabi? Kaya ang Panginoon ay magbibigay sa inyo ng isang tanda. Narito ang dalaga ay maglilihi. Manganganak ng isang lalaki. Isang lalaki ang ginamit na termino sa Biblia. Ang kanyang pangalan ay tatawagin. Ibig sabihin mga kapatid, merong isang lalaki na paparito sa atin. Yun yung sinabi sa Mikas na merong magpupuno sa Israel na ang pinagbuhatan niya mula ng walang hanggan. Ang gulang ito ba ay natupad? Ito ba ay nangyari? Ito po ay nangyari mga kapatid. Sa ano ang kaganapan nito? Ito yung ang ating Panginoong Jesucristo ay pinanganak ni Maria. Si Maria ang ginamit sa aklat ng Mateo. Mateo chapter 1 verse 21. Verse 18 naman. Verse 18. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay natungtungang siya'y nagdadalang tao sa pamagitan ng Espiritu Santo. Yan. Ito yung panahon na bago si Maria o si magsama, si Maria ay nagtutugis na sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yung ipinagdadala ni Maria, ang sabi, nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yung kaganapan pala sa 7:14 ng Isaiah, yun yung panahon na ang isang dalaga ay maglilihi o manganganak ng isang lalaki. Ito yung katuparan ng sinasabi ng Juan, John chapter 1 verse 1 and 14, na in the beginning was the Word, in the Word was with God, in the Word was God. Nang pasimula siya ang Berbo. Ano ang Berbong ito? Ang Berbo ay Diyos. Kaya kinikilala natin na ang Berbong ito, siya ang Diyos. At ang Berbo na ito ay nagkatawang tao. Ang Berbo na Diyos ay nagkatawang tao. Basahin natin. Verse 1. John 1:1, ito pong pagkakasabi. Nang pasimula siya ang Berbo, at ang Berbo ay sumasa Diyos, at ang Berbo ay Diyos. 14. At nagkatawang tao ang Berbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kalwalatian, kalwalatiang gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Ayan po mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, nang pasimula siya ang Berbo, at ang Berbo ay sumasa Diyos, at ang Berbo ay Diyos, at nagkatawang tao ang Berbo. Ang Berbo na Diyos, nagkatawang tao. Kaya ito yung sinasabi pa ni Pablo sa 3:16 ng Timoteo. Walang pagtatalo, dakilang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman. Basahin natin, Brad, para maganda. Pang pagkakasabi, unang Timothy chapter 3 verse 16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas, sa kaluwalhatian. Amen. Sa versikulong ito, nagpapatunay na merong Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga sabi, walang pagtatalo, it is the mystery. Amen. Yaong nahayag sa laman. Yaong nahayag sa laman. Pinapaging banal sa Espiritu. Nakita ng mga anghel. Kaya mga kapatid, yung pagkakatawang tao ng Diyos, nakita ng mga anghel. Bakit nakita ng mga anghel? Sapagkat ang mga anghel ay saksi. Kaya nga sabi sa talata, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa sanlibutan. Sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa kaluwalhatian. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Sa kanyang pagkakatawang tao, nakita ng
mga anghel. Bakit? Sapagkat ang mga anghel ay saksi sa kanyang pagkakatawang tao. Ang iisang Diyos na ito, mula sa kanyang banal na templo, bababa. Ang tanong, paano siya bababa at ano ang mangyayari sa kanyang pagbaba? Siya ba ay bababa pa rin ba na bilang Diyos, mga kapatid? Sapagkat marami pong mga nagtuturo sa banal na kasulatan. Nagtuturo, nangangaral ngayon. Nung ang Diyos raw ay bumaba, siya pa rin ay bumaba bilang Diyos. Pero sa banal na kasulatan, ang Diyos sa langit nung siya ay bumaba, siya po ay bumabang naging tao. Siya ay bumaba na naging tao po. Paano ito nangyari? Binasa natin ang bersikulo kanina. Si Maria at si Jose, bago sila magsama, nasumpungan ng nagdadalang tao. Si Maria. Saan galing yung kanyang dinadalang tao? Hindi sa binhi ni Jose, kundi yung kanyang dinadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon ang tanong, paano nga po ito nangyari? Ito po ang proseso. Dumaan po sa proseso kung paano si Maria magbubuntis. Wala po silang naganap na sexual intercourse. Pero may proseso na ibinigay at ginawa ang Diyos para sa kanyang pagkakatawang tao. Gumamit siya ng paraan at proseso. Kaya po, sa pag-aaral na ito, mapapalitaw natin ayon sa banal na kasulatan na ang Diyos ay naging taong totoo. Paano ito nangyari? Ito po ang nangyari. Aklat ng, gusto ko unang basahin ang aklat ng 1 John 5:6. 1 John chapter 5 verse, ito pong pagkakasal. Ito yung naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo. Sa makatuwid ay si Jesucristo, hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. Amen. Ito po ay pahayag ni Apostol Juan. Ano ang sabi niya? Ito yung naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo. Sa makatuwid bagay si Jesucristo, hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at dugo. Ang tanong mga kapatid, yung salita na isinabi ni Apostol Juan, kailan po ito nangyari? Na ang ating Panginoong Jesucristo pala naging tubig at dugo. Siya ay naging tubig at dugo. Sa kailan po ba ito nangyari? Nangyari po ito noong At pagpapala. ang mga anghel sa langit nung bumalik po ang Panginoong Jesucristo, siya ay niluwalhati. Amen. Siya ay pinarangalan ng libu-libong di mabilang ng mga anghel. Amen. Ano ang sabi? Karapat dapat ang kordero na pinatay. Yung kordero na pinatay ay karapat dapat tumanggap ng karangalan, kapangyarihan. Bakit? Sapagkat karapat dapat siya tumanggap ng kapangyarihan, sapagkat nung siya'y nasa lupa, wala siyang kapangyarihan bilang Diyos. Amen. Karapat dapat ang kordero tumanggap ng kayamanan. Bakit? Sapagkat nung siya'y nasa lupa, hindi siya mayaman. Ipinanganak siya sa pasagsapan. Ang kanyang mga magulang, si Jose at Maria, mahirap pa sa atin. Karpentero na ng karunungan. Bakit karapat dapat ang kordero tumanggap ng karunungan? Sapagkat siya'y walang karunungan bilang Diyos. May karunungan siya bilang tao. Pero yung karunungan niya bilang Diyos, hindi nag-iiral o hindi nag-iiksi sa panahon yun. Kaya karapat dapat ng kalakasan. Kaya karapat dapat tumanggap ng kalakasan kasi nung siya'y nasa lupa, siya ay mahina. Pinalakas ng anghel. Nung siya'y nalulumo na doon sa Mount Gethsemane bago siya ipako sa krus. Karapat dapat tumanggap ng kapulihan sapagkat wala siyang kapulihan sa lupa. Kaya nga inalipusta ng mga tao, pinatay ng mga tao. Nakaluwalhatian ng pagpapala. Yan mga kapatid. Sa langit, pagbalik po ng ating Panginoong Jesucristo, karapat dapat siya tumanggap. Ang tanong, siya ba ay nakatanggap na nito? Natanggap ba niya ito? Amen. Basahin natin yung
Revelation pa rin. Ito po ay kaganapan doon sa langit, ano? 7:11. Ito po ang pagkakasabi, Revelation chapter 7 verse 11. At ang lahat ng mga anghel ay nakatayo sa palibot ng luklupan at ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. At sila ay nagpapatira pa sa harapan ng luklupan at nagsasamba sa Diyos na nagsasabi, siya nawa, pagpapala at kaluwalhatian at karunungan at pagpapasalamat at karangalan at kapangyarihan at kalakasan nawa ang sumaaming Diyos magpakailan kailanman siya nawa. Kaya ito po ang kaluwalhatian ng Diyos. Nung tinanggap niya ito, siya ay pinasalamatan na ng mga pagpapala, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan, nawa ang sumaaming Diyos magpakailan kailanman. Ito po ay kanyang tinanggap. Kaya nga yung kanyang kapangyarihan, ginawa kanya at kinuha niya sa kanyang sarili. Sapagkat nung siya'y nasa lupa, ay inalis niya ito. Hindi niya ginamit ito, mga kapatid. Yun po ang isang tagumpay na ginawa ng Diyos. Kaya itong kaluwalhatiang ito, mga kapatid, na ginawa po ng Diyos, ay atin pong kilalanin. Amen. Baka sabihin natin, minaliit natin ng Diyos, hindi po ganun. Kinilala lang natin na ang isang Diyos na ito nagkatawang tao. At sa kanyang pagiging tao, siya'y naging taong totoo. Na itong kanyang ginawa, isang pinakadakilang ginawa niya, Amen. Ang kanyang pagpapakababa para po sa atin. Kaya sa panahong yun, ang Diyos ay naging taong totoo. Kaya ito po yung pastor ang nagwaga. Ang Diyos sa langit na iisa, walang dual nature nung nasa lupa, walang divinity nakasabay ng humanity. Nung siya nasa lupa, siya ay 100% man. Ngayon, pagtatanungin niyo po ako, saan naroon siya? Niloob niya na mawala siya. Niloob niya na siya maging taong totoo. Ang tanong, kung siya naging taong totoo, saan siya naroon? Kaya mga kapatid, ang Diyos ay naging taong totoo. Yun po ang isa sa aral na mas pinalinaw sa Gospel of Christ na ang Diyos iisa lang. Sapagkat hindi naman siyang palitan. Hindi naman siyang palitan. Siya ang Diyos. Ang Diyos iisa lang, isang personalidad, may kaanyuan, may esensya, nasa langit, umaba, naging taong totoo. Pagkatapos ng kanyang ministeryo, siya ay bumalik sa langit. At sa kanyang pagbalik sa langit, hindi siya babalik na mananatiling tao pa rin hanggang ngayon. Siya na ang Diyos. Siya na ngayon ang kinikilala nating Diyos. Siya na ngayon ang ating sinasambang Diyos, ang niluluwa nating Diyos, ang ating Panginoon. Hallelujah. Yan. Kaya yan po ang aral na ipinahayag namin sa inyo, Pastor. Siguro po, putulin ko na po dito. Hindi na po tayo. Yan po ang bali kabuuan ng garden. Mula sa... ang tanong ko ito, ang gusto kong i-share sa akin, walang dual nature, walang divinity, walang humanity. Humanity lang po siya nung nasa lupa. Humanity siya nung nasa lupa. Ano ang divinity? Ang divinity ay nag-iiwan bilang pagkaigan. O, may Diyos pa rin. Habang siya ay tao, siya pa rin ang Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng divinity. Ayon kasi sa aking pagkaunawa sa iyong pinapaliwan, noong ang Diyos na Espiritu ay nagkatawang tao. Opo. Diba? Noong siya magkatawang tao dito sa lupa, ay siyempre, ang umiiral, humanity, bilang tao. Tama po yun. Ngayon, nung si Jesus ay nagpakalman ng Diyos, ano ang ginamit niya? Kalagayan bilang tao, kalagayan bilang Diyos. Nung nagpaano po, Pastor? Nung nagpapayapan ng Diyos. Ay, nagpapayapan. Sabi niya, tumigil ka ulit. Ano po, Pastor? Hindi, tanong ko lang. Anong kalagayan ni Jesus ang nagpapatigil sa ulo? Ang kanyang kalagayan bilang tao, kalagayan bilang Diyos. Kalagayang tao pa rin, Pastor. Ha? Kalagayang tao yun. Kasi sabi ko, Ito, paliwanag ko na lang sa iyo, no? Ang lahat ng paliwanag mo, pinapangarap ko. Pinaniwalaan ko. Maliban sa ilang mga termino na ginamit. ano po yung termino, Pastor? Yung kagaya ng sinabi mo, walang dual nature. Naniwala ka ba ng nature? Nature. Ang nature bilang Kristo. Pag sinabing, naintindihan mo ba yung salitang nature?
Naintindihan ko, Pastor. Ano ibig sabihin? Tagalogin mo lang. Ang ibig sabihin, Kalikasan. kalikasan. Okay. Yes. Naniwala ka ba na may kalikasan ng Diyos? Yes. May kalikasan po. May kalikasan ng tao. Meron po. Di meron duality. Yes. Diba? Tama po yun. Pero sabi Kasi ang iyong paliwanag, ang Diyos, bilang Diyos, umiiral siya bilang pagka-Diyos. Ang tao, umiiral bilang pagka-tao. Pero, ang Diyos, nagkatawang tao, nakita sa personalidad ni Jesus, meron kang dalawang mapapansin. May babae lumapit kay Jesus. Parang likas ng kasalanan ng babae. Pero ang sabi niya, pinatawad na yung kasalanan. Ang tao ba pwede magpatawad ng kasalanan? Hindi, ang tanong ko lang siya, ang tao ba pwede magpatawad? Hindi. Pwede po. Kasalanan sa tao? Ano kasalanan ko? Kaya mo patawarin? Para mapatawad ako sa Diyos? Ganito po yun. Hindi, ang tanong ko lang, sagutin mo lang tanong ko, sagutin mo lang. Kaya ka bang magpatawad sa kasalanan ng gawa ko? Sa Diyos? Yung kasalanan na ginawa ko kasi ganito po yung pastor ng Tanong, sagutin mo lang paliwanag, tanong ko siya. Ako nagkasala laban sa Diyos, kaya mo patawarin? Kung ikaw nagkasala sa Diyos, Kaya mo ba patawarin? sa akin hindi ko kaya. Oo, yun na. Yun ang punto ko, sandali lang. Para maintindihan natin, no? Yan ang punto ko. Walang tao na kaya magpatawad sa kasalanan ng tao. Sino lang may kakayanan magpatawad sa kasalanan ng tao? Ang Diyos. Okay, di ba? Ang Diyos lang, may kakayanan magpatawad. Kaya nung si Jesus na tao, lumapit kay Juan para magpapabismo, ang sabi ni Juan, eto ang kordero ng Diyos na magpapatawad sa kasalanan ng sanlibutan. Ang tinutukoy niya, hindi kalagayan tao. Ang tinutukoy niya, yung Diyos na nahayag, nakitang katulad sa tao sa katawan ni Jesus. Hindi na po ba magsalita sa... Okay. Paliwanag ko lang sa'yo dahil kaya gaya ng sinabi ko sa iyo, lahat ng pinaliwanag ko, pinangaral ko, pinaniwalaan ko, maliban sa termino, ibang termino na ginagamit mo. May katanungan doon. At po, ayun na nga po. Yung tanong yung pastor na sagutin ko kasi tanong po ninyo ay sabay paliwanag. Ito po ang sagot. Si Jesus Christ, marami po siyang ginawang himala. Diba? Kasama yung kanyang pagpapagaling, yung inaagasan, yung lahat po ng kanyang ginawa, hindi para magkilala siya, Pastor, bilang siya, Diyos. ay hindi yun. Ang pinaliwanag ko sa iyo, yung kalagay, yung nature, hindi yun. Kasi Jesus, kaya makita mo siya, marami siyang himalang ginagawa. Kasi yung mga himala na yun, hindi kalikasan bilang tao gumagawa. Yung kalikasan bilang Diyos ang gumagawa nun. Ito po, Pastor. Yung pong ginagawa ni Jesus, sasabihin ko po sa kanyang pagiging tao, hindi po niya ito ginawa ng Diyos. Po, ulitin ko ito ang sagot. Yung mga ginawa ni Jesus Cristo, may kontra ko na talata sa iyo na hindi ginawa ng Diyos. Ano ba masabi ni Jesus? Ang lahat ng bagay hindi ko nagagawa kundi yung Ama na sugo sa akin. Sa mga tuwid, huwag mong sabihin na hindi ginagawa ni Jesus to bilang Diyos. Ginagawa niya bilang Diyos ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. Ang magagawa ng tao, yun ang magagawa niya. Pero pag magagawa ng Diyos, kaya niya magpagaling, kaya niya magbuhay ng patay, kaya niya magpatawad ng kasalanan. Ang gusto ko lang, ipaglaban yung panampalataya namin noon, na ang kalagayan ni Jesus, siya ay merong nature na dalawa. Kalagayan bilang tao, kalagayan bilang Diyos. Sapagkat, sabi ng kalagayan tao, hindi ko magagawa lahat ng bagay nito, maliban ng Diyos ang sumasabi. Ang Amang sumasabi. Ngayon, kung sakaling man, hindi ka tanggap sa iyo, ang paliwanag kong ito, hindi mo na mapapalit-paliwanag. Kaya kung meron ka pang papaliwanag, huwag ka lang. Kaya hindi ko tatanggapin ang paliwanag ko dahil etong natutunan ko, ayon sa pagbabasa ko niya, may dalawa siyang kalagayan. Yun ang tinatawag na duality. Ngayon, kung meron ka pang paliwanag, tatanungin kita. sige, Pastor, kaya nga... Anong pagkaintindi mo sa litang gati? Kaya nga po ipaliliwanag ko po sa inyo na yung mga Hindi, ito ang tanong ko sa'yo, bago ka magpaliwanag, anong pagkaintindi mo sa litang gati? Ang salitang gadget ay sa Tagalog pagka Diyos. Ang
kahulugan po nito yung kabuhang esensya ng pagiging yung Diyos. Saan mo binabasa yan? Saan mo kinukuha yung paliwanag na yun? Yung nasa Biblia po. Oo, sige, basahin mo sa Biblia. Colossus 2:9. The fullness of Godhead. Ibig Hindi, sabihin, ang tinatanong ko sa iyo, pagkaintindi mo sa salitang Godhead. yung salitang Godhead ay yung kabuuan nga po ng pagka-Diyos. Ngayon kung tatanungin niyo sa akin kung saan ko binasa ng dictionary, ay sa dictionary, may ibang paliwanag kasi ang Hindi ka niniwala sa dictionary, baka ito hindi ka kasi niniwala. ang mga nagsasali ng paliwanag na yan, mga karunungan ng tao, di ba? At ang tanong ko sa iyo, hindi ka niniwala sa dictionary. Ay, hindi ko sinabi, Pastor. Pero pagdating na pinag-uusapan na ay pagka-Diyos at mga termino ng espiritual, meron na mga problema na isinasali ng mga tao ayon sa kanilang karunungan. Sige. Ayan, yun po ang ibig sabihin. Kasi, halimbawa, katulad ng sabi ko ng dual nature, ng mga paliwanag na yan, yan ay mga paliwanag ayon sa pagkaunawa at ayon sa doktrina ng mga pundasyon ng ibang pananampalataya o ng UPC. Ayun, katulad kong ibig sabihin. Pero kaya nga po, sa Biblia tayo ba? Kaya yung tanong po ninyo sa akin, na yung mga imalaba, na yung mga ginawa ng ating Panginoon Kristo, pagpapatunay na siya ang Diyos. Ay, hindi ko tinatanong, hindi ko sinasabi yan. Yun nga po, sabi niyo, di ba? Sabi niyo. Hindi yan sinasabi ko. Ay, sino nagsabi, Pastor? Ikaw. Hindi, sabi niyo kanina. Hindi, nagpapaliwanag ka sa akin nung magtanong ako na yung pagpapataw ng kasalanan, pagpapagaling, yan ay ginagawa ni Jesus sa bilang kalagayang tao. Abel kalagayang Diyos. Pero yung kanyang nagutom siya, nawaw siya, namagod siya, yan ay kalagayang tao. Eh, paliwanag ko sa iyo. Kaya, ang Godhead, para sa akin, merong nagpapaliwanag yan ng dalawang kalagayan ng Diyos, maging ni Jesus. Kalagayan bilang Diyos, kalagayan bilang tao. Merong dual nature na papalawag sa kahulugan ng salitang Godhead. Ngayon, kung hindi mo magpaliwanag na yun, na merong dalawang napapaloob na kahulugan, divinity at saka humanity, kung hindi mo tinatanggap yun, wala na pong ginagawa. Pero yun ang aking paniniwala. Okay? Pwede po kung makasabay? Oo, pwede. Pag-isipin na rin eh. Pagpayak ko na. Sasabi pa sana ako. Paliwanag na tayo. Ito yung pinaka-magandang parte ng pag-aaral namin. Actually, ay maganda yung sinabi niyo ba ng Janet, maganda yung sinabi niyo na tinatanggap niyo yung kanyang mga paglatag, maliban na lang dun sa termino na ginamit niya. Termino na ginamit niya na walang dual nature. Kaya sa pagkaintindi sa inyo pagtatanong, naniniwala kayo na nung ang ating Panginoon Kristo ay narito sa lupa, ay meron siyang dalawang kalikasan. Kaya ako po ay nag-intervene para naman siguro bigyan kayo ng para liwanagin natin yung standard. Okay. Sabi niyo naniniwala kayo na meron dalawang kalikasan mo. Jesus has had dual nature nung siya ay nagkatawang tao. Kaya ang tanong ko po, saan nyo kaya ako babasahin sa banal na kasulatan? Kasi mahirap po kasi. Ang base ng aking paliwanag doon ay doon sa unang Timoteo 3:16. Ang Diyos, Espiritu. Inulaan ng mga propeta na ang Diyos na Espiritu lalabas magpakita katulad ng tao. Kailan ito natupad? Nung ipinanganak si Jesus. Di ba? Ngayon, may binanggit pa siya kanina na sabi ng anghel sa unang 25 yata Lucas. Sabi ng anghel na si Gabriel, lilimliman ka ng kabaginan. Tama ba ako? Nililiman. Yan ang banggit ko kanina eh. Lilimliman. Kaya sinulat yung salita mo eh. Lilimliman ka ng Espiritu Santo. Mali yata yung pagkabanggit niya.